wonderful cast. We have a talented actress who was part of the girl group P-pop generation and debuted in the Viva Max film, Doblado. She was also part of Quincenas Katapusan, Secrets, Caracruz Star Dancer, Hosto, the series Science Sex, and Halo Halo X. A round of applause for VMX Bella Denise Esteban. How about a hand, everybody? Hi! Maraming salamat po sa lahat na pumunta. Pasensya na po paos kanina po sa hotel. Ayun, abangan po yung Japino sa hotel. Thank you! Very ready to answer all of your questions. Right, proceeding on to the next beautiful and talented actress who is mostly known for her roles in the Viva Max movies Quincenas Katapusan, X-Deal 2, 5-in-1, Tubero, Bata Pa Si Isabel, La Querida, Hosto, and the recently released BJJ Woman on Top, Ahas, and more. Let's all welcome Angela Morena. Big it, everybody. Konnichiwa sa lahat. Maraming salamat po sa time mo na pumunta dito. And abangan po natin ang Japina this coming November 10. And now streaming na po siya on Viva Max Plus. Thank you! There you have it. That was Angela Morena. And last but definitely not the least is an award-winning actor who is well-known with Max projects or One-on-One, Virgin Forest, Sisi Kaliwaan, Hosto, and the recently released Sila Ay Akin. Let's all welcome Vince Rillion. Arigatou gozaimasu. Joke lang po. Hello po sa inyo lahat. Mahalintag po sa mga personal pumuntabot dito. There you have it. Kompleto na po ang ating cast. Yan. Thank you po. Sorry, sir. Okay. Those are please face center. Let's start with the center. Okay, smile kayo dyan sa cameras natin. In 3, 2, 1. Center. 3, 2, 1. This time a little to your right, please. To your right. Ang question ko is, paki-explain niyo sa amin kung ano ang roles niyo dun sa movie. At bakit Japino ang title? Hello po, thank you po sa question. From the title itself, mga Japino po kami. Ako po si Vince, si Denise, pati si Ali, mga Japanese, Pilipino po kami na nasa Japan. So mga OFW po kami doon na TNT. TNT kami. At hinahanap din po namin yung sarili namin. And for my character po, ako po si Ayu. From the trailer pa lang po, dancer siya sa Cloud. Pinasukan din po niya yung iba't ibang mga trabaho doon para lang survive. Boyfriend ko po dito yung character ni Ali. And ang pinaka-objective at yung goal ko na ng character ko dito, kaya ako nasa Japan, is because hinahanap ko po yung tatay ko. Thank you. Ayun, nasabi na rin po ni Ate Angela na OFW at TNT. Ako po dito si Aki, boyfriend ko po dito si Vince sa movie. Ayun, parang hinahanap namin kung paano kami makakatawid sa future namin, lalo na mahirap yung trabaho namin. Medyo spoiler na yung iba. So, ikaw din hinahanap mo rin ng tatay mo? Hindi po. Parang nandun po ako for work talaga na hirap din kasi syempre TNT, hirap. Kaya parang ipapakita po dito yung story namin ni Vince at story ni Ate Ange and ni Ali. So parang two different stories po yung nasa movie. Hindi ka Japino? Japin, no. Hindi po ako, hindi po. Ano rin, parang OFW lang po talaga. Okay. So, Vince. Yun. Ako po dito si Taka, boyfriend ni Aki, na ayaw ko ipalaglag yung yung pinagbubuntis niya. Ayun po. Aki at Taka ang pangalan niyo? Opo. Opo. Okay. Kumusta naman yung director niyo? Bago lang, di ba? How is it? Si Direk Fred po, ang first film niya was Alapaaw.
So this is the second time na naka-work ko po siya as a director. And yeah, nandun yung adaptation from the direction of Direct Brillante Mendoza. And the thing that I love with Direct Fred was sobrang alalay niya sa amin, especially na nasa Sapporo, Japan po kami, sobrang lamig ng snow. May eksena ako doon na naglalakad talaga ako sa snow. Tapos, sabi niya lang, go ka lang. So may mga eksena ako with Japanese people na hindi naman kasama po sa eksena. So mga nagtataka sila, parang anong sinasabi nito? Kaya parang Japanese na, sumimasen, gumana na, excuse me. So nakuha po yun and it was amazing. Kasi napanood ko siya kagabi sa Viva Max Plus at sobrang ganda po ng Japino. Thank you so much, Direct Fred at Direct Brillante, kahit wala sila rito. Thank you Center Stage Production at Viva Max. Sabi ni Vince, ang galing ko daw to make up ng Japanese. Ayun, nagpapasalamat po ako kasi kung hindi dahil din sa mga co-actors ko at sa production, hindi ko ayun, si Miss Sugi yung namin, nagturo po ng Japanese language, si Miyamoto, si Miss Miyamoto po, ayan, mga kasama po namin sa Japan. Sobrang galing nila magturo at hindi nila kami pinapayaan. So, kinuha ito simultaneously with Hosto. Ano Yes. ang kaibahan nito sa Hosto? Ayun, for me, yung kakaiba ng Japino was, well, from the title itself, Japanese-Filipino, and the Hosto, it's pure OFW people lang. Sa Japino po kasi it's not just about OFW people, but it's about a love story, it's about a family, and it's about finding yourself, kung sino ka ba talaga. Thank you. Ikaw, Vince, anong dadagdag mo din? Wala na po. Parang nasabi ko na po kayo. Kasi Hosto, ikaw ang bigla talaga, di ba? Eh, dito naman po, wala pa akong anak, kumbaga buntis pa lang siya, yung dinadala niya. So, mainit ulo ko dito. Mainit ulo ko, di ba? Ayun, naalala ko. So, sinakal mo siya, di ba? Opo, kasi may balak siyang ipalaglag yung pinagdadala niya. So, uminit yung ulo ko, parang niyaya siya, umuwi tayo sa Pilipinas. Doon na lang tayo. Hindi. Yung pala, meron siyang ginagawang yun. Okay. Next question will be coming from After Amor. What was the experience like sa inyong tatlo? Kasi, is this your first time na nagpunta kayo sa Japan? First time kayong tatlo? Si Vince? Ako po, more on Tokyo. Sa Sapporo, first time ko po yun. First time sa Sapporo. O, nandun talaga ang snow eh. O, doon ang skiing talaga ginagawa. Pero how was the experience like? Simulan muna natin kay Denise. At saka kailan ito sinut? Sinut po namin to January. January po namin siya sinut, kaya sobrang lamig po nung time na yun at sobrang lakas ng snow. Ako po, sa akin, first time ko rin po kasi makalabas talaga ng bansa. So, sobrang excited po kung makapunta lalo na Japan agad, di ba? Yun po, sobrang nag-enjoy naman po kami doon. Naglaro-laro din po kami sa snow. Ayun, ikwento ko daw po yung hinarang daw po ko sa immigration. Bakit? First time ko po, mahirap lalo na may kulay yung buhok ko nun, tapos orange siya, so parang akala nila mag-TNT talaga ako doon. Kaya medyo nahirapan po ako. Mga 30 minutes akong pinakaba sa immigration. Yun po. Nahold ka kahit papano? So, you were set aside pag 30 minutes. Opo, diba? opo. Kinausap po ako ng masisinan. Umabot pa po kami sa birth certificate ng nanay ko. Yun po. Ayun po. Sa ice cream. Kwento mo sa amin. Kwento mo sa amin. Maganda yun eh. Nung nadala kami sa airport, syempre, una kinakabahan na po kasi marami akong napapanood na hinuhold talaga. Tapos, nung nandun po ako, tinanong ako, anong pinunta mo dito? Shoot po, gato ganyan. Tapos, hindi ko po alam yung iba kong isasagot. Siguro nakakita sila ng onting na bagay na gusto nilang punahin. Tapos pinunta po ako dun sa parang cube na kinausap po ako ng masinsinan. Anong gagawin mo sa Japan? May kamag-anak ka ba doon? Tapos sabi ko, opo, nandun po yung kapatid ng nanay ko. Nandun rin po siya, gato ganyan. Tapos syempre, nag-check po sila ng bank statement.
bank statement, walang laman yung bangko ko. So, for tourists, syempre kailangan may pera pag, di ba? Walang laman, nasa lang, tapos ayun. Tapos, yung surname kasi ng tita ko doon, iba sa surname ng mom ko. So, parang nagdalawang isip sila, akala nila yun yung magbubugaw sa akin sa Japan. Kaya parang hinold ako doon ng mga ilang minutes. Pinakawalan ako mga 10 minutes before umalis yung siguro. Kaya, sobrang kaba kasi pag naiwan ko, wala na, papalitan na ako. Yun po, yun yung Basta hinold po ako, ibang klaseng experience po yun. Paano ka nakalusok? Hindi ko alam, pinagtripan po ata ako nung hindi ko, pinasad po yung birth certificate ng mom ko, yung alien card ng tita ko, birth certificate ng tita ko, marriage contract, ID ng tatay ko, kung ano talaga. You know po, before ako nung malapit nang umalis yung plane, pinaalis din po ako, pinapasok na rin po. Kaya parang... dito pa yan? Pilipinas po. Dito pala. Opo. So baka trip lang. Akala ko naman doon na may isang migration sa Japan. Ay, po, sobrang bait po ng mga Japanese people doon sa airport. Dito talaga siya. Dito ka pinahirapan? Alam na. Oo, dito. Sobrang... Parang, nakita nila, first time, tatakutin natin, ganun. So, totoo po yung naghahanap ng birth certificate? Totoo po, nung umabot pa sa marriage contract. Aray. So, pinagtripan ka lang talaga dito. Oo. Oo. Hindi mo sinabi na artista ka ng Viva? Sinabi ko po, pinakita ko pa nga po, sinabi ko, anong work mo dito sa Pilipinas? Artista po, saka artista, Viva Max po, patingin ng mga movie mo. Mabuti na lang kung may Viva Max app ako sa phone, pinakita ko sa niya, ikaw ba yan? Opo, ako po ito. So yun, okay, punta ka na. Yun po. Umiyak ka ba? Naiiyak na po. Pinipigilan ko na kasi baka sabihin nila, tinatago to. Okay. Hindi ko naiintindihan. Akala ko unuwal immigration ng Japan. Hindi naman sila ganun. Okay, thank you. Ikaw, Vince naman, sabi mo, Tokyo kasi, first time sa Sapporo. Anong experience mo doon? Yelo, syempre. Doon sa Red Tokyo po kasi hindi naman pinag-gusto. Pero malamig. Doon sa may Sapporo, talagang, tsaka yung Sapporo beer, mga ramen, na mga expensive na ramen, na mga masasarap. Ayun po. Ilang days kayo sa Japan? Ako po, parang 20 days ako po kasi sumama po ako sa kanila dahil nag-location po sila. Andun na po ako dito. First, nag-location pa rin sila. So, matagal pala kayo doon? Okay. First time ito ni Angela rin. First time ni Angela sila abroad, actually, no? Hindi. First time in Japan. In Japan, okay. What was the experience like? The experience was magical kasi first time ko ma-experience yung snow. So the challenge was talaga yung sobrang lamig, kumaabot kami ng -11 ata doon. So yun yung pinaka talaga, sobrang lamig na halos mag-yellow na yung buong katawan ko. And yung madulas-dulas ka dun sa saan yun, sa bridge. Kasi, ayun, kasi, and ang kinagandahan po sa Sapporo, kahit na nagsusnow ng sobrang malala, talagang pag may nakikita silang snow sa kalsada, tinatanggal po nila para iwas aksidente. Ayun, amazing. Pero syempre mahirap mag-shoot kasi dahil sa sobrang lamig tapos snow nga ang nakapaligid sa inyo. So, habang naandun kayo, ilan kayong sa cast? Kayong tatlo particularly o meron pa kayong ibang kasama? Apat po kami. So, Si apat kayo. Ali, assist you po yung kasama namin. Okay. Wala lang siya dito. Oo. So, kayong apat, syempre, first time niyo together, working abroad, lalo rin Japan, sa ganung sitwasyon, ganung kalamig. At paano nyo ito naitawid? Ako po muna, sige. I'm happy na sila po yung kasama ko sa Japan. Si Denise po, first time po siyang maka-work. Pero bago pa kami, second time na ba yun? Second time! Pero second time po pala yung kay Denise. Kasi dun sa first film, dun tayo naging close, no? Tapos, yun po, sa Japan, kami pa yung magka-roommate. Kaya, ayun, marami
kaming bonding together. And not just with Denise, but with Vince and Ali too. Especially sa mga rest days po namin at after po namin mag-shoot. May time po kami na kumain sa labas, bili ng mga pasalubong, ng kung ano-ano. And magkaroon din ng time to learn Japanese language. Anong mga natutunan yung Japanese language? Aishiteru, I love you. May natutunan po ako sa linya ni Angela na lahat po kami naaalala. Sununasen, tanakasan imas. Tapos tanakasan. Ikaw naman. Ano po madaya ako tita, kaya mahaba yung buko din. Merong yung nagta-translate sa tenga. Okay. Kasi yung dila ako balungtot Pag nagsalita ako ng Japanese, gul-gul na, hindi na may nangyayari. Anyway, congratulations sa inyong tatlo. Magandang trailer. Thank you po. Natutuwa rin ako kay Angela, kasi si Angela, tinapos yung pag-aaral sa kabilang pagiging busy. Congratulations. Thank you. When you learned na mag-shoot kayo sa Japan, and especially for the two girls na first time nila, ano yung na-feel nyo when you learn na aalis talaga kayo at magtrabaho out of the country? Ako po sobrang excited po talaga ako dun. Sobra po talaga kasi syempre first time ko rin makalabas ng bansa. Ano yung feel mo to? Since you started? 9 or 8 po ata. Yun po, sobrang na-excite lalo na nung nalaman ko sa snow, sa Sapporo, doon kami mag-shoot. Tapos lalo na matagal kami mag-i-stay doon. Tapos yun talaga, nung papunta po talaga namin doon, nagtanong-tanong kami saan po maganda pumunta, ganito, ganyan. Saan po kami napupunta doon, lalakad po kami napunta. Ang favorite namin puntahan yung donkey talaga. Kung ano po pinipili namin, doon pabalik-balik po talaga kami doon. So yun, enjoy. So naubos ang TF niya sa shopping? Slight. Nagkautang pa po, joke. Joke lang. From Vince and Angela. Ano po? Same question. Ganun ko rin, tita. Naman ko, masaya. Ako naman masaya yung tao naman ako kahit saan mo ako dalhin. Mababaw ka. Oo, ganyan lang. Kaya tama yung donkey mo, tao doon. Tsaka pag maaga kami napapakap, hindi ako, nandun ako sa kwarto, nagbibigay ako ng Sapporo. Tapos, hilig ko yung mag-sauna. Nice. Onsen pala, sorry. Onsen, ayun. Yung kasama ko si Ali. Nag-onsen kami doon, gano'n, tuwing gabi. Tapos, ano ba? Magkasama kayo sa isang onsen. Opo, yung ice cream, kahit na may snow doon, unlimited yung ice cream doon. Ang sarap ng ice cream doon, diba? Ang lang. Hello. Sa malamig na panahon. Ako po, before shooting Japino, nung tinanong pa lang ako ni Direk na may passport ka ba? Parang napadasal ako, Lord, ano to? Is this another project? Yes po, I felt excited. At the same time, I felt challenged. Kasi hindi ko alam paano mag-shoot sa ibang bansa. Pero andun din yung thought na si Direk Brillante yung kasama ko, si Direk Fred yung kasama ko, yung Center Stage Production yung kasama ko. So hindi ito yung first time na makaka-work ko sila. So I am grateful na sila yung kasama ko doon. Kasi it's not the first time na nakasama ko sila, hindi nila kami pinabayaan. Especially yung kailangan namin pag-aralan yung Nihongo. Kasi it's a requirement sa amin as an actor. Kasi required kami na mag-Japanese doon, na mag-shoot kami sa Japan. Doon po, and naiyak ako nung nalaman ko yung roles ko, yung mga characters ko. Kasi ang hirap po nila. Sobrang bigat nung mga characters, especially dito sa Japino, na may mga kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang lalim, at may kanya-kanyang kapupulutan po ng lesson yung mga characters namin dito. Yun. And of course, to tell you, this is a true story. Na-realize ko lang na hindi lang ito nangyayari sa mga pelikula, but it is happening po
sa, In real sa life. totoong buhay. Yes. My next question is, since you work na dalawa yung director sa kasama nyo in this film, ano yung respective roles na ginagawa nila? Si Direk Frederick ba, nag-direct siya talaga for every scene? So si Direk Dante, ano yung ginagawa niya particularly? Bago po kasi kami mag-shoot, nag-meeting po ako lagi. Nag-meeting po. May time po na minsan, one cam, di ba 2 cam kami? Minsan yung 1 cam, mag-shoot doon sa amin dalawa ni Denise. And then, yung isang cam, mag-shoot din sila doon sa kabila. Para po yung ma-maximize namin yung time. Kasi nga po, nag-i-enjoy po kami tuwing magpapakat kami ng maaga. Ayun po talaga. Alright, so sa isang cam, sino ang director doon? Si Direk Dante. Opo, pag malapit lang po sa hotel namin, umaalalay naman po si Direk Dante. Pero pag may time po na wala si Direk Dante, kami po, nahayaan po kami mag-shoot. With Direk Frederick. Direct Frederick, opo. Opo. Sabihin ko lang din po, nakatulong din po yung mga workshops namin. So, it's not just Direct Fred and Direct Brillante, but also the Center Stage Production na nandyan po para tulungan kami. So, bago po kami pumunta ng Japan, nagkaroon kami ng workshops at saka mga pag-aaral about Nihongo, pati yung pagkakakilala sa mga characters po na gagampanan namin. Apparently, comfortable na kayo before you even went to Japan. Kasi yung mga kasama nyo, kilala nyo na, di ba? At least na kayo. Yes po. And I think that is a good thing kasi, except na lang po sa mga translators namin. Kasi may mga din po, tao from Japan, na Japanese people, then what was also part of the production. Alright, si Denise. The team, before you even left for Japan, kasi you work with them na, di ba? Yes po, sa cast po, naka-work ko na po si Vin, si Ate Adjan, si Ali. And sa production naman po, naka-work ko na rin po nung sa Kaliwaan, first movie ko po sa Center Stage. Alright, thanks. Sinabi ni Direk Brillante na gagawa ka ng pelikula sa Japan. Alam mo na you will be working simultaneously sa 2 pelikula. Paano ko pinaganda? Actually, ulitin ko lang. Yung isa po kasi, yung ginawa ko yung Japino. Mas na medyo sa, kung titigan mo dito sa Costco, hindi parang para sa akin nakulangan ako dito mag-focus sa Japino. Mas more on, Nalito ka na. Opo, nalito po ako. Kasi si Direk Brillante pa may time na nag-shoot kami ng hosto na gusto niyang siguro nanganak yung script sa utak niya na baka pwede kunin natin to. Saan to Direk? Sa Japino to, ito sa hosto. May time na gano'n. Pero okay lang kasi alam ko naman na napanindigan ko yun doon eh. Kasi nakaalalay naman sa akin si Direk Brillante about sa mga continuity, lalo na sa mga wardrobe din. Ayan, nakatuloy po sila sa akin. Ayun po. Ayun yung pag-prepare ko. And then, more on fun kasi hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho dun sa Japan. Ayun po. Hindi ka ba nakulangan sa mga ginawa mong roles? Parang sa isa, nabigay mo lahat sa kapila, hindi? Ayun po. Dahil po sa, siguro dahil din sa yung itsura ko, doon, bumase na lang siguro ko dun sa acting. Ina-acting ko na lang po dito sa Japino. Ayun po. If I may, another question. Para sa inyong tatlo, di ba you said you work in a country na ang lamig-lamig. Paano nyo tinawid yung mga maiinit yung eksena sa mga love scenes nyo doon? So mainit. Si Direk Dante kasi hindi naman siya nagbababad actually dun sa mga love scene. Lalo na kung hindi naman kailangan. Pero pag kailangan, binibigay din naman namin doon. And saan pa ba? Ang mga love scene namin doon. Simple. Para sa simple lang. Same pa rin naman. More on talagang more on sa kwento. Doon. Ayun po yung focus. Yung mga maiinit na eksena, mga love scenes naman po, sa loob naman po ng bangkay or condominium namin, Shinwood. So, hindi naman hindi sa snow. Kaya nyo ba? So, ayun po, may heater sila.
nakatulong po yun. nakatulong po yung heater sa sa loob ng kwarto kasi kahit na nasa loob kayo ng bahay, ramdam mo talaga yung lamig po eh. Lalo na kapag sobrang lakas ng snow, naranasan po namin yan. Kaya ayun, thank you sa heater po ni Miss Miyamoto. Hindi po, heater talaga nagsalba sa aming lahat. Nakatuwa po yung heater nila hanggang sa heat. Yun. Tuwan-tuwa lang po kami. Ayun sa carpet po, yung carpet nila yung makakapal. So pag inabakan mo siya, ang init. Ang sarap maghiga-higa po. Yun po, isinagpa po kami ng heater talaga. Thank you and good luck. Thank November you. 10. Kasi pinag-train yung OFW. So anong natutunan niya about buhay OFW? Nagbago ba ang pananaw niyo tungkol sa kanila after doing Japino? Sorry. Ako po sobrang siguro alam ko naman na po before yung mga OFW since yung lola ko po nag-work sa ibang bansa. Pero nakita ko po talaga yung hirap ng mga kapwa natin Pilipino na tatrabaho sa ibang bansa. Lalo na yung mga OFW siguro na nag-aalaga ng bata sa ibang bansa, ganun. Kasi naalagaan nila yung bata dun sa mga anak ng amo. Pero yung anak nila mismo sa Pilipinas, di nila maalagaan. Kaya alam ko po talaga kung ano yung hirap, tsaka hirap na nararamdaman nila sa ibang bansa, lalo na yung pagkamis nila sa pamilya nila. And yun, alam ko, may nakita rin, rin po medyo nakikita ko rin sa social media na yung ibang tao parang inaano nila yung mga pag nasa ibang bansa, maraming pera yan, nag-work sa ibang bansa yan. Doon ko po nakita talaga na hindi po rin nagtatrabaho sa ibang bansa, ganun na talaga kaya na nandun pa rin po yung hirap tsaka pagpupursige talaga sa buhay po. Same lang din ang sinabi ni Dede. Kasi may mga pamangkin din po ako na yung ate ko nasa Japan. Nasa Japan siya. Kahit na nasa Japan siya, hindi kami nakita kasi nasa province kami yung location namin. So yun, tama yung sinabi niya na yung anak nga ng ate ko, hindi niya maalagaan. Diba? Tapos, yun yung nalaman namin yung mga kapatid ko nung parang pag-uwi ni ate ko, hindi namin yung gusto namin ng ganito, wala na kaming ganun. Kasi alam namin na nagtatrabaho siya dun. So, dati kasi pag may uwi ng mga kapatid ko na galing bansa, yung parang sapatos, chocolates, ngayon wala na. O ano yun, basta uwi ka na lang, masaya na po kami, ganun po yung natutunan ko. Ayun po, from host to film pa lang, up to this Japino that it's all about OFW, hindi madali. Hindi madali pong maging OFW, yun yung naging pananaw ko. And I think both OFWs and workers natin dito sa Pilipinas, they need support and appreciation. Kasi alam mo yung simpleng kamusta lang kapag malayo ka sa pamilya mo, ang sarap sa puso. Kasi naramdaman ko yun ng tumawag yung mom ko. Naiyak talaga ako ng sobra kasi sobrang homesick ko nung time na yun. So mag-isa lang ako sa kwarto, tapos kinakamusta niya, kamusta ka dyan, kumain ka na ba? And pinababayaan mo ba yung sarili mo dyan, huwag mong babayaan yung sarili mo, ganyan. And ayun, mga bilin. And ang sarap ng mga ganong bagay. And I hope sa may mga kamag-anak dyan na OFW, I think we should learn to appreciate them and support them. Kasi hindi po talaga madali yung trabaho nila sa ibang bansa at yung malayo nga sa pamilya. And yun po. Thank you. For my last question, ano namang natutunan niya about Japanese culture habang nag-shoot kayo doon, na iba sa atin? Yung on time. Walang Pilipino. Yung pag sinabing alas 4 yung press, kailangan alas 4 nandito ka na. Ayun na, next. Explain ko lang po, naligaw po talaga ako, hindi po ko Uy, joke lang, inigaw yun sa Japanese. Naligaw po ako. Naku, Vince ha. Issue ka. Parinig pala, parinig. Yung po napansin ko po sa Japanese people. Ano po sila, yuko po sila ng yuko talaga. Palabati po sila, lalakad. Thank you.
Paggamit daw po, wala pong nawawala doon talaga. Sa airport po, nag-charge kami doon sa gilid kasi may yung charging port po na doon sa pinakagilid. Tapos yung upuan namin, charge po kami doon, inyo lang po. Tapos tinitignan ko may kuko. Wala po talaga kumuha, tapos malinis. Yun po, malinis. Tapos nakita po namin talaga yung pang ano nila, parang yung may bridge, tapos parang siyang kanal na malaki. May isda. Buhay yung mga isda. Buhay yung isda. Yun po. Tapos nag-snow siya. Titignan ko pa rin yung mga isda. Buhay pa rin sila. Nag-a-adjust yung isda. Ayun, yes, the work ethics, yung pagiging honesty nila, and yung food, ang sarap. Yung culture siguro nila na na gusto kong maranasan was yung mga festival. Naalala mo yung sa Hosto, di ba? May mga parang sumasayaw dyan na nakakimono. Yun yung gusto ko talagang maranasan. Ang mga events po na hindi namin naabutan. Kasi at the time na magpa-fly kami, going back here in the Philippines, meron silang Sapporo Snow Festival event. Yun yung gusto kong i-attendan. Kasi before going home here in the Philippines, sumaglit po ko doon. Sorry na, hindi ko kayo kasama doon. Sumaglit ako doon. Tapos yung mga tao doon, sobrang bait nila. Sobrang friendly po nila. It's not just Japanese people, pero iba't ibang lahi po yung mga nandun attending that event. So, ay napaka-engaging po nila. Thank you. Ay? Hindi sinasabi. May boyfriend mo siya pa, Joy? Ako lang po mag-isa eh. Hindi ko alam kung ako ba o si Ali nang kasama ko. Baka si Ali po noon, nag-picture-picturean kami. Nag-snow angel kami noon. Sorry na. Si Ali po. Si Ali kasama. Medyo matagal-tagal. Nagkaroon ba kayo ng parang change of mind na kung iibig kayo, pwede sa Japanese din, para sa inyong tatlo. Ano yung parang trait nila na gusto nyo, tapos compared to a Filipino lover? Ano po, siguro kung bibigyan ko ng chance, pwede. Kasi pabait eh. Pero ang alam ko po sa mga lalaki po sa Japan, hindi sila clingy kasi. Hindi tulad sa Pilipinas na clingy yung mga lalaki din. Sanay yung mga lalaki na nagpapalapit. Hindi kasi talaga sila clingy. Pero siguro tuturuan ko na lang maging clingy. Kaya mabait po talaga sila. Tsaka ano sila sa work. Sobrang sipag nila magtrabaho. Yung maganda rin sa mga Japanese. Rin po, Japanese, oo, maaari. Kasi bukod nga sa malinis, second country ko na siya kasi simula na punta ko kay Japan, tapos second country ko na dahil sa ambience nga nila, alam niyo yung ambience. Iba yung ambience doon kahit na, at saka isang oras lang yung late natin, tama, advance sila ng 1 hour. So, maaari. Ayun po. Ako naman po, I'm open. Open to if ever may Japanese na gustong manligaw, babae o lalaki. Kidding. Kidding po. I'm open naman po sa mga ganun. And ang gusto ko sa mga Japanese na lalaki na naka-work ko po doon, sobrang marespeto po nila. Kasi from my character dancer, ako dun sa club. So may time na sinasayawan ko sila. Nilalagay sila ng pera dyan sa two-piece ko, sa bra ko, sa mga underwear ko. Nilalagay sila. And alam mo yung ginigilingan ko talaga sila kasi nga dancer ako. So after ng eksena, they're gonna ask me, are you okay? May nagawa ba akong gano'n? So parang gulat ako, ay sila pa yung nagtatanong talaga. So parang din ako, ikaw okay ka lang ba na may ba? So ang bait po, sobrang marespeto po nila. Pero walang nagparamdam? Wala pa naman. Wala pa. Okay. Tapos doon sa pag-work niyo sa Japan, ano yung biggest challenge na yung naranasan niyo individually? Ako unang-una na po yung hindi kami tumatagal ng 2 oras dun sa labas. Sumusuko kami sa lamig kasi parang
yung mukha namin parang hindi na namin nahahawakan, pati yung tenga namin sobrang sakit na kahit na nakagloves na po kami. And then yung hip pad namin ubos lagi. Kasi yung nilalagay po kami ng mga hip pad sa mga loob ng ano namin, pants namin. Ayun yung mahirap. Yun po. Sa akin din po, yung lamig talaga, sobrang hirap po mag-work lang. Pag ano po kasi mahirap, kailangan kita yung mukha pag kinukuhanan. Pag nalalangap po kasi talaga yung sobrang lamig, parang masakit sa lungs, masakit sa lalo, hirap huminga. Hindi po lamig din. Siguro aside from the weather tsaka yung lamig sa lugar kung nasan kami, yung pinaka-challenging was my character. Kasi there's an adaptation from Direct Brillante na wala kaming script, and minsan may mga eksena kami na we have to speak Japanese sa mga eksena namin. So yun po yung mga challenge. Doon ako na-challenge kasi I have to think ano yung mararamdaman ng character ko dito, ano kaya yung sasabihin niya. And dito ko rin na-realize na ang hirap din palang magbuhos ng emosyon during snow. Kasi sa sobrang lamig, hindi mo na hindi ka na makaiyak. Yung gano'n. And thankful ako kasi nandyan sila Direct Fred and Direct Brillante na tulungan ako sa mga eksenang mabibigat na I was able to carry. Thank you. Okay. Ang ganda ng trailer, especially si Vince. Iniisip mo ba na magkaroon ka rin ng award because of this film? Yan po. Maaari pag pinalabas sa mga festival, no? Di ba? Kahit naman, yung manominate nga lang, masaya na yung ayaw makakatanggap po. Sobrang blessed na po yun. Salamat po. Tapos, syempre, parang improvisation. Parang nagbibigay lang si Direct ng situation. Tapos, sometimes, yung dialogues will be, yung parang galing na rin sa inyo. Hindi po. Sa situation po, konti lang binibigay Direct na lines. And then, ayun ngayon bilang actor, assignment namin po yun. Padaling namin na dapat alam namin kung ano yung character namin. Para kahit may ibigay si Direct na script sa amin, si Direct Fred na sabi niya, magtutuloy-tuloy yung conversation namin about dun sa nangyayari sa situation. Okay. May pangarap ka rin ba na maging director ba ng araw? Parang ganun ang parang ganun ang... Ngayon po, hindi ko pa po naiisip yun mag-direct. Nai-enjoy ko yung acting Masaya ko masakit sumakit yung ulo ko. Doon nga lang sa pag-acting, di ba, medyo nakakalito na, paano pa. Pero hindi ko po ito YouTube, siguro hindi ko masasabi. Thank you. Sana yung buong pelikula, ganun kaganda. Yung nakita namin trailer, maganda siya talaga. So, congrats. Salamat po. Thank you. Nakita ko yung pictorial ni Angela, si Ali. Nakita ko yung naka-underwear lang siya, nagpo-post siya sa snow, pero parang dinilit na niya yata sa IG niya. Sino kasama niya nung time na yun? Kayo ba meron din kayong photos? So, nag-try din ba kayo magpa-sexy na under the snow? Kasi ang ganda nung, nung shoot ni Ali. Ako po yung kasama ni Ali. Ikaw! So meron ka rin bang version mo na naka, two-piece or what? Na nasa snow? Meron po. Actually, na-post ko po siya sa IG nung kaganda. So nasa IG mo? Yung kay Ali parang nawala. Tinanggal ba niya? Anong kwento? Ano yung kwento? May storya ba yun? Denise? Ang ganda nung yung shoot ni Ali. Hinahanap ko, parang hindi ko na makita. Ano po kasi yun, pagkatapos po na mag-pack up, nag-dinner po kami sa labas. And syempre parang naano po ni Ali, sa akin. Minumpunan sa akin si Ali. Tapos medyo may nag-iinit yung katawan. Oo, nag-iinit. Lumakas loob, gano'n. Hindi naman siya nasay, lumakas na talaga loob. Tapos doon, kasi nung papunta pa lang, nag-joke time na kami, uy, Ali, mag-picture tayo na naka-bikini, gato sa snow. Parang nakita ko sa yun. So, pag kayong dalawa lang nag-joke time na yun, nasan yung dalawa? Saan sinabi? May sariling lakad. Okay. O, kayong dalawa lang. O, tapos? Tapos po nun, akala ko joke time lang po talaga. Tapos biglang sabi ni Ali, papalit na ako, ganto ganyan. Sige, ako rin.
Tapos nagpalit po kami, nauna siya sa labas, biglang, syempre doon po sa part ng pinag-i-stayan namin hotel, onti lang po yung dumadaan kasi. So kaya sobrang lakas po talaga ng loob namin ni Ali na lumabas doon na ganun ng lisod. And sa lamig po, sakto lang, hindi naman po masyadong malamig pag hindi hinawakan yung ice. Pero pag dumikit yung ice sa katawan, doon po mararamdaman talaga yung lamig. Oo, yung wind, yung chill, yung lamig ng hangin, hindi kang hinang-hinig or what? Ako po, parang hindi naman po ako masyadong kasi sanay po ako mag-short sa Baguio ng gabi eh. Kaya, yung lamig naman po doon, hindi po talaga siya malamig pag hindi nahawakan yung ice. Okay. Lalo po nung gabi nung wala masyadong hangin. So, ang suot mo, nakatupis ka? Yes po. Sorry, pareho tayo inuubo. Kauso talaga eh. Tapos yung sa'yo nandun pa sa IG mo, oh, and what happened dun kay Ali? Ang ganda pa naman nung kinalabasan mo. Ikwento mo na. I-share mo na anong nangyari. Nangyari. Wala lang po nagalit kay Ali. Siguro siya na lang po magkwento. Oo nga, sayang wala siya eh. Yun ang gusto ko itanong. Ang ganda kasi nung shoot niya. Ang sexy-sexy lumabas. Yun nga po, ang ganda po nung kuha niya doon. Sino nag-shoot doon? Ikaw ang may picture? Ako po. Yung picture po niya, si Kuya Pao. Si Kuya Pao po yung nag-shoot no. Parang hindi po in-expect ni Kuya Pao ng picture kaya dinala niya rin yung camera. Sumama na rin siya kaya lumusong din siya sa lamig. Ganda. Ang ganda-ganda na yung shoot. Sayang. Sana ibalik niya. Baka in-archive niya lang, ibabalik niya. Sabihan po namin siya post niya ulit. Oo. Bilang promo ng sabihin mo Japino. Tapos, Dennis, kamusta yung gaano ka-intense yung mga love scene yun ni Vince? Yung love scene po namin, siguro saktong intense lang. Lalo na kasi yung, hindi, make love siya mag-jowa kami dito. So, parang make love talaga. Siguro, intense ba? Okay po yung maganda po yung love scene namin dito. Napagandaan din po. And sexy rin. Hot. Wow. Okay, thank you. Si Angela. Kamusta yung love scene ni Ali? Dahil boyfriend ko po yung character ni Ali dito, it was passionate. At mag-jowa, gano'n. So, passionate and, full of love. Kung pwedeng mag-shoot ng love scene sa snow, go ba kayo? Kaya niyo ba sa tingin niyo? Yes. Ay, yes, agad si din. Bilang na-try mong mag-sexy, mag-underwear no? So, game ka, G ka. Opo, parang feeling ko po kasi ang gandang kuhanan nun, yun nasa snow kayo. Oo, at saka kakaiba. Di ba bago sa paningin? Opo, ang ganda kasi talaga, nai-imagine ko po kasi talaga yun nandun din ako. Oo, na-imagine din namin. Ba't hindi nyo ginawa? Sayang naman. Oo, di ba? Hindi lang sana kayo nag-angel, snow angel. Nag-luring kayo doon. Charing. Ikaw, Angela, game ka rin, if ever. Siguro, dahil, Direk Brillante, he is more of a natural person. And, having love scenes sa snow, it doesn't feel and it doesn't show like natural and normal. So, sorry, hindi po. Hindi ka game. Hindi po. Ayokong i-risk yung health ko, especially na sobrang lamig po sa snow. Hindi naman daw sabi si Denise eh. Pero kanya-kanya naman yung trip. Ikaw, Vince, game ka ba? Oo naman. Pero ang tanong, parang wala naman kung gumagawa ng... Kaya nga, kayo magpapauso, di ba? Una kayo. Bawal account dun sa... Nakita mo yung shoot ni Ali, hindi ka na-inggit na nagginawa. Ang ganda kaya, hindi mo ginaya. Nag-shoot po sila nung pauwi na ako. Nakainom kasi, masarap kasi yung sapurumir doon. O yung sake rin, di ba? Pampainit. Ay, pauwi na sila noon, Denise? Ay, si Vince noon? Opo, kasi mga 9 or 10 na po ata yun. So yung snow, kasi pinong-pino, tuwan-tuwa sila. Yung parang, yellow. Kaya hindi malamig. Ang malamig po doon, kinabukasan ng umaga. Yung yellow na, tapos yung hangin. Ayun, sobrang lamig doon. Thank you. Salamat. Ito pa namang role dito, na may ganun parang mga tao, iba-iba. Ang dami, naging aral sa akin yun. Tsaka, yun, yung kanina, na sinasabi nila na kung nakakakba ako sa mga bayad. So maraming mga magaganda, hindi talaga. So maraming aral siya sa personal ko, sa pagkatao, tsaka sa buhay na ginampanan ko dito sa iba-ibang character. So alam ko na ngayon na hindi ko nagagawin sa iba.
Hindi mo siya naramdaman nung nagsisimula ka pa lang sa career mo? Na ano pang... Hindi mo siya naramdaman yung gano'n, yung nararamdaman mo ngayon? Malaking pinagbago. Malaki po. Ayun po. Sa dalawa nating leading ladies. Ako po, Kasi si Denise, parang matagal ka na rin, di ba? Opo, sobrang nabago po talaga kasi syempre dati wholesome tayo. Bata-bata pa tayo. Nung napasok po talaga ako ng Viva Max, ang dami ko pong na-discover sa sarili ko na hindi ko talaga kaya gawin dati na nagagawa ko ngayon. Hindi ko po talaga in-expect sa sarili ko yun. Tsaka lalo na po nung before ako mag-start ng Viva Max, sobrang nahihiya po talaga ako sa katawan ko. Sobrang hiyang-hiya. Kasi syempre, kikita mo yung ibang babae na laki ng sobrang ganyan. Syempre, amin na po tayo. Sabihin na natin, totoo naman talaga. Wala naman talaga. Na-insecure ka pa naman. Oo, sobra po talaga. Inaamin ko sa sarili ko yun. Tapos, nung time po na yun, wala talaga akong ganun. Confidence. Wala talaga akong confidence noon. Sobrang na-insecure ako sa katawan ko, sa sarili ko, ganyan. Kasi, syempre, nasanay din tayo, hindi tayo. Yan, wala po, ayun. So, yun po, magpapasalamat talaga ako sa Viva Max. Medyo, na rin, money-wise, nakapag-ipon na rin, yun. Sakto na. Yun po. Thank you. Si Angela kasi pinakabago sa tatlo, no? Dagdag ko lang din po yung mga, syempre hindi po sa Viva Max, yung mga subscribers namin ito, yung parang nakikilala kami. Diba, nung nakadalan dun sa kanto, nakakatuwa yun. Dati pa hindi ka nakikilala, paano wala ka pa sa Viva Max? Opo. Medyo nakikilala kasi nag-TV ako, nag-provincial po, di ba? Pero ngayon, big platform ng Viva Max, sa subscribers natin ng million na. Ano ba sinasabi nila sa'yo? Naiingit ba si mga boys na nakikita? Minsan good, minsan bad yung tawag sa akin, pero okay lang. Yung parang hubadero, gano'n, Viva Max to, gano'n. Ano dating sa'yo nung tinatawag ka hubadero? Wala po, masaya. Masaya ako. Masaya ako na nagpagkailangan mo din. Kasi ayun nakikita nila sa ganun. Pero hindi nila alam kung sino yung sa totoong Vince, kung ano talaga. Proud ka maging hubadero? Hindi naman proud. Kumbaga ngayon yung larangan to, okay, sige. Sexy naman yan, hindi naman yan lugar. Ganyan po. Papasalamat pa rin po ko sa amin. Sila yung dahilan kung bakit nandito kami ngayon sa Viva Max. Si Angela, very new, di ba? How was the experience? Yung change sa career and personal life? Personal and career, it was a process. First, nagpapasalamat ako kay Boss Vic, of course, kila Boss Val, Boss Veronique, and Boss Vincent. Of course, my manager, si Nanay Aster, na naging tulay. Kaya po ako napunta sa Viva at sa Viva Max. And of course, Tita Lara also. Grateful ako na because of them, I am here. Pero it was not easy para akong pumasok sa bagong mundo. Gano'ng kahirap yung pagpasok mo sa bagong mundo? Gano'n ba kahirap? It took confidence na gawin tong bagay na to. Kasi, as I said kanina, it was a process and it helped me to grow as a person, not just as a person, but as an actor as well. Kasi wala po talaga akong experience in acting. Yung experience ko lang was workshop and mga mentoring po ni Tita Lara sa akin. Yun lang po yung experience ko. So, thankful ako sa mga tao na nakatrabaho ko kasi ang dami kong natutunan sa kanila and because of them, nandito ako kung nasan ako ngayon. And nagpapasalamat din ako sa mga naniwala sa akin at nagtiwala, especially behind those, behind cameras people and behind this success and achievement. And thank you po. Thank you. Vince, sa tatlo ulit, unahin muna kita. Ang tagal mo sa Japan nag-shoot, nagkakilala kayo mabuti, off-camera, di ba? Anong nakita mo, na-discover mo sa dalawang leading ladies mo na hindi alam ng public? Yung secret na lang. Pwede mo lang i-share. Itong dalawa, magkaibigan talaga itong dalawa to. Doon pala nakita ko yung friend nila, Mandy. Ano ba yung may share ko sa public na ano? Sino mas malakas magsake? Magsake? Si, ano po kasi, si Denise, bihira ako siyang makita uminom. Ito.
Hindi ka ni Angela na... Malakas si Vince. Hindi, kumbaga si Angela nakikidyo siya. Hindi, ito, hindi siya umiinom minsan. Kumbaga, sa pag mga ano, kumbaga, sa ano lang, sa 100%, siya yung may yayakin. Hindi ako umiinom, ganyan. Pero sasama lang siya. Di ba? Ganun. Parang ano, parang ikaw na ikaw, hindi mo dream na gano'n. Yun. Ito pa lang, bago tayo punta ng Japan, yun yung pagkakakilala ko sa'yo. Yung dalawang girls, paano nyo nakilala si Vince off-cam na hindi alam ng public? Nako, ano po yan? Siyempre bago lang, sa ano po, sa kaliwaan, bago lang po ko doon. So wala pa akong alam sa ganito ganyan. Meron po yung nakaupo siya sa upuan dun sa may eksena sa kaliwaan, nakahiga siya sa kahoy na upuan. Kasi ba may taas doon na medyo mataas. Sinakausap niya ako, sa inaabot ko ganyan. Hinila niya po yung kamay, kamuntik ako malaglag. May wala nagkakagusto sa akin kasi maloko ako sa set. Maloko po siya. Tapos yung may mga eksena po na magka-eksena kami na yung mga hindi kita, yung paa niya, susundot niya gano'n, para matawa ka. Lagi akong nag-ano, baga Buskarido ka tawag doon? Nagtitrip po talaga siya. Ang galing nila, kahit na ginugulo ko sila patago. Yan, nagre-react, di ba? Defensive. Makulit po talaga si Vince, sobrang kulit po. And hindi nyo nagustuhan ko sa kanya, ang sarap po niya maging tropa. Yun po, mataltal po talaga to. Walang angas. Wala pong angas, sobrang bait po, wala akong masyadong. Kontrapahin o jajuwain? Kontrapahin. Ano tayo dito, tol? Si Angela, tignan natin yung sagot kay Vince. Siguro para sa akin, napaka-humble po ni Vince at napaka-professional ng trabaho. Ayan na. Ayan. Ever since Tubera naman po, na first time ko siya naka-work, humble na. Yung ayaw mo sa kanya? Kung meron mo? Minsan hindi siya open siguro. Kapag may pinagdadaanan, gano'n. Baka hindi lang siya ready na sabihin yung mga Kasi sobrang, naging close po kami sa Japan Kaming lahat, including Ali. Ayan. Siguro mas open po siya kay Ali. No. Sa mga babae, hindi. Last question. Curious na ako between the roles of the Direct Fred and Direct Brillante on the set. At paano ba yung division ng yung date? Makikita mo rin sa kanya ngayon? Opo, isa po ko yung sales person pa idol ko rin yung siguro. Pero sa ngayon, malayong akong maging co-commating. Kasi kumbaga sa bigas, ano pa lang ako, buto pa lang ako, marami pa ako kailangan malaman. Tsaka pag-aralan sa pagdating sa mga acting. Sobrang tagal pa ng different na para makita kung ganoon ako ng co-commating. Sana po, kung mapapalaran magtagal na magdagal ng 100, alam mo yun, ilang 100 na yung ginawa akong film, parang Tito Eddie Garcia, na ay mga inspiration ko. Ay, si Kuya Coco kasi, siya yung nagbigay sa akin ng exposure sa TV, tapos puro patikan pa yung mga kasama ko. Nakakasama sila Eddie Garcia. So ayun, parang siya yung naging peg ko. Sana maraming Coco lumabas na bata na katulad na matulungan na ibang. Pero naging close mo na rin siya, no? Personally. Opo. Paano mo siya ipapakilala sa amin? Sobrang bait, sobrang humble, sobrang hindi mo makikita na naiinis na nagagalit, wala siyang ganyan. Napaka-play niya tao. Thank you so much. Salamat po. Salamat. Iniimbitahan ko po kayo. Malapit na po lumabas yung Japino sa November 10 na po. Ayun, kung makita niyo po dito ang totoong buhay ng isang OFW sa ibang bansahan, kung paano nila malulutasan yung mga problema nila. Ayun. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hello po, my name is Vince Leon. Japino, November 10. November 10, created by Brillante Mendoza and directed by Fred Macapagal Cortez. Salamat po sa inyo. And hello po. First of all, maraming salamat po. Viva Max Center Stage Production. And sa mga tao behind this film, Japino, maraming salamat po. Again, this is Angela Morena. Maraming salamat po sa mga press, friends, and vloggers na nandito and many more. Sana tulungan niyo po kami na suportahan at i-promote po itong pelikula namin na ginawa at sinunod po sa Sapporo, Japan. The experience was magical, it was amazing, and itong film na to ay para sa inyo po, sa mga OFW, sa mga
sa mga may pamilya. Kasama ko po dyan si Denise Esteban, si Vince Rillion, si Ali Asistio, si Miss Lara Morena, si Taco Hay, si Taco, and mga Japanese people, at maraming pa. This is directed by Direct Fred Cortez and created and produced by Center Stage Production, Viva Max, and Direct Brillante Mendoza. Ay, maraming salamat po. There you have it. Congratulations to Team Japino. This time, please stand up once again for our last photo walk page. It's facebook.com/VivaMax Philippines and for Twitter and Instagram at VivaMaxPH. Thank you once again to our cast and friends from the media for making time for today's press con. This time, before we end, let's all watch once again the official trailer of Japino.